Klaseng mamamatay na mga ngaso. Bumulong si Kim Gongjae, Laviel. Naisip niya sa sarili, libu-libong mga salita ang dumaan sa aking isipan. Nais kong sabihin ni. Pagkatapos may mabigat na puso, sinabi niya sa kanya, paumanhin. Paumanhin sa lahat ng mga sugatang hindi kayang burahin na naidulot ko sa iyo. Huminto siya sandali, naghahanap ng tamang mga salita, nais kong sabihin. At nang may malalim na kaseryosohan, bumulong siya, salamat. Salamat sa pagtangkilik sa akin, paghihintay sa akin, at pagmamahal sa akin. Ngunit ang tanging bagay na masasabi ko sa iyo ngayon, sa sandaling ito, ay isang bagay na sasabihin ko lamang ng isang beses sa aking buhay. Huminga ng malalim si Kim Gongjae, ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin, magpakasal tayo. Tinitigan siya ni Reviel Evancia ng ilang sandali ng tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin habang isinara niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos, habang sila'y nakahiga sa kama, bumulong si Kim Gongjae, Laviel, ikaw ay isang henyo. Napakaganda mo. Tinignan ni Kim Gongjae si Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, at sinabi, isipin mong ginamit mo ang kakayahan kong makita ang trauma ng isang tao, at ginamit ito upang ipakita sa akin ang mga alaala. Hindi ko kayang isipin ang isang bagay na tulad nito. Ngumiti si Reviel Evancia, ang kanyang mga mata ay malambot habang sumagot siya, ikaw ang uri ng tao na nirerespeto ang sakit ng iba. Napakaganda mo rin. Tinanong ni Kim Gongjae, paano mo nakuha ang pabor ng Thor? Ang Thor ay parang isang administrador na banal at hindi maaaring suwayin ng maraming mga konstelasyon. Alam kong may kakayahan kang magsalita ng matamis, pero isipin mo, magugustuhan mong mapasunod ang Thor. Pumalakpak si Kim Gongjae, sa totoo lang, hindi ko rin maalala ng mabuti. Sa tingin ko, magiging tabing ang mga alaala natin kapag nakaharap natin ang mga nakatataas sa Thor. Sumagot si Reviel Evancia, hindi nagbabago ang katotohanan na nagtagumpay ka. Napakatalino ng aking minamahal. Tumawa si Kim Gongjae at sumagot, at ang aking minamahal ay isang henyo. Huminto siya sandali bago tanungin, kailan tayo magpapakasal? Pumanggit si Reviel Evancia ng kilig, nagmamadali ka ba ngayon? Sumimangot si Kim Gongjae, sa tingin ko, medyo duwag ang tunog ng sinabi mo. Pinagmasdan ni Reviel Evancia ang mga mata ni Kim Gongjae, ang tamang proseso ay upang tapusin ang aking engagement sa Crown Prince. Kami ay nakakabit sa aming kasunduan. Magkakaproblema kami sa batas kung ikakasal ako sa iyo ngayon. Pumalakpak si Kim Gongjae, ang totoo, hindi ko masyadong iniintindi kung legal ang kasal natin o hindi. Masaya na ako sa isang maliit na kasalan. Naging matigas ang tingin ni Reviel Evancia, mahalaga sa akin ito. Ito ang mundong aking ginagalawan. Ang imperyo ay sa akin din na ipinangako ko ang aking katapatan at pangangalaga. Ang aking mundo at ang aking bansa ay kailangang kilalanin ang aming kasal. Sumimangot si Kim Gongjae, hirap naman sigurong makuha ang reaksyon na gusto mo, di ba? Ang mga mata ni Reviel Evancia ay kumikislap ng mapanganib, walang problema, Gongjae. Anumang mga tao na hindi magbibigay ng kanilang bendisyon ay mamamatay sa aking mga kamay. Umiti si Kim Gongjae sa kanyang sarili, ano bang gagawin ko? Napaka-cool niya. Tumango siya, sige, pero may kondisyon ako. Pumihit si Reviel Evancia, ano yon? Seryoso ang boses ni Kim Gongjae, nais kong ikaw ang mag-request ng pagputol ng engagement muna. Huwag mong hayaang mag-suggest ang Crown Prince nito, kasi halata namang gusto niyang tapusin ito. Ang mga hindi nakakaalam ng tama ay magchichismis tungkol sa iyo, at hindi ko iyon kayang patawarin. Itinaas ni Reviel Evancia ang kilay, tinutukso mo ba akong magpakita ng kawalang galang sa Crown Prince? Tumango si Kim Gongjae. Sumimangot si Reviel Evancia, madali lang iyon. Tiningnan siya ni Kim Gongjae ng may interes, may plano ka ba? Ang mga mata ni Reviel Evancia ay kumikislap ng kalokohan, syempre. Tuwing ang Crown Prince ay nakikipagkita kay Lady Goldenflower ng lihim, makakakuha ako ng ulat sa drawer ng aking study room. Meron akong daan-daang mga ulat na yon. Marami akong saksi. Naisip ni Kim Gongjae sa kanyang sarili, ano ba ang gagawin ko? Talaga, ang cool niya. Bumuntong hininga si Reviel Evancia, wala nang kailangang pumunta sa mga korte para dito. Ang Imperial Family ay gusto itong manatiling tahimik, kaya kailangan ko lang mag-request ng audience kay Emperor. Tinanong ni Kim Gongjae, kailan mo balak bisitahin ang palasyo? Umiti si Reviel Evancia, sa pinakamabilis na panahon. Gongjae, pagkatapos nating magpakasal, magiging isang tao ka na ng pamilya Evancia.
Ang imperial family ay malamang na bibigyan ka ng titulo. Ikaw ay magiging asawa ko. Kailangan kitang tawagin formal sa mga opisyal na pagpupulong. Ayos lang ba yon? Nag-isip saglit si Kim Gongjae, ikaw ang master ng pamilya Evansha, at ako'y isang banyaga pa. Huwag mag-alala. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga ganitong ba. Ngumiti si Reviel Evansha nang may pagkaalam, alam kong magiging okay ka. Isang eksperimento lang ito, tawagin mo ako bilang iyong asawa. Binuksan ni Kim Gongjae ang kanyang bibig, ngunit hindi makapagsalita. Tawa si Reviel Evansha, anong nangyari? Nahihiya ka ba? Tahimik si Kim Gongjae, namumula ang mukha. Patawa si Reviel Evansha, alam kong ganyan ka. Ako na lang ang mag-umpisa. Asawa ko. Medyo nanginginig ang boses ni Kim Gongjae, ako asawa. Sumimangot si Reviel Evansha, isang beses pa. Tumingin si Kim Gongjae sa kanyang mga mata, hindi sigurado, asawa ko. Nagtitigan sila sa katahimikan, patuloy na naguguluhan si Kim Gongjae. Tinukso siya ni Reviel Evansha, nahiya ka ba? Ngumiti siya ng maligaya, ang aking lalaki ay napaka-cute. Hinila ni Kim Gongjae si Reviel Evansha at niyakap siya, bumulong, asawa ko. Ngumiti ng malumanay si Reviel Evansha. Asawa ko. Naisip ni Kim Gongjae sa sarili, ito ang tunog ng kanyang puso. Ito ay dahil sa pagbalik ng panahon bago siya matamaan ng sagradong espada. Ganito ang dati niyang puso. Napakainit. Isang notifikasyon mula sa sistema ang kumaluskos, isa lamang ang layunin para sa yugtong ito, pigilan ang pagkawasak ng mundong ito. Ang pangunahing dahilan ng pagkawasak nito ay ang piraso ng sagradong espada na nagwala dahil sa hangarin ni Laviel. At ito ay nalutas mula nang hindi mataga ang sagradong espada sa kanyang puso. Isang notifikasyon mula sa sistema ang kumaluskos, ngunit dahil dito, ang konstelasyon na sana ay magpoprotekta sa mundong ito ay nawala rin. Ang mga nilalang mula sa ibang mundo na magbabasag ng kalangitan ng mundong ito sa huling araw at bababa dito tiyak na lalakas sila kapag dumating. Hindi pa tapos ang yugtong ito. Lumingon si Lady of the Silver Lily, Reviel Evansha, kay Kim Gongjae at sinabi, magkakaroon tayo ng kasal isang buwan mula ngayon. Namilog ang mata ni Kim Gongjae sa gulat. Iyon ay eksaktong 10 araw pagkatapos kong makuha ang katawan na ito. Tumango si Reviel. Opo, sinadya ko talagang gawing pareho ang araw na iyon. Dapat iyon ang araw na haharapin ng mundong ito ang pagkawasak nito. Ang araw ng ating kasal ay tatanggihan ang sinasabing huling araw ng mundong ito at magiging simula ng ating bagong buhay. Naisip ni Kim Gongjae sa sarili, napakakahanga-hanga niyan. Nagpatuloy si Reviel, kailangan kong dumaan sa maraming hirap upang mangyari iyon. Una, kailangan kong tapusin ang aking engagement sa Crown Prince. Pagkatapos, kailangan kong palitan ang posisyon ng aking ama bilang Duchess. Mahirap magpakasal sa iyo bilang isang simpleng lady ng aking bahay. Magiging komplikado ang mga legal na proseso at magdudulot ito ng hindi kailangang kaguluhan kung mag-aasawa ako ng isang karaniwang tao. Mas mabuti kung magiging asawa kita pagkatapos kong maging Duchess. Nag-atubili si Kim Gongjae. Oh. Batay sa mga alaala ng butler na meron ako, hindi ba't mahirap maging isang Duchess? Ngumiti si Reviel ng may kumpiyansa. Opo, mahirap iyon para sa sinumang hindi ako. Pero ako si Reviel Evansha. Naisip ni Kim Gongjae, napaka-cool noon. Nagpatuloy si Reviel, ang mga vassal ng aking pamilya ay sworn na sa kanilang katapatan sa akin. Mayroon din akong otoridad sa mga tropa. Kung magpapatuloy ang aking ama sa pagpapanatili ng kanyang titulo, may opsyon akong humingi ng tulong kay Emperor. May sapat na ebidensya ako ng pangangalunya ng Crown Prince. Napakatalino ng kanyang kamahalan, considering ito ay isang espesyal na yugto na ikaw mismo ang kasangkot. Siya ay isang tao na kailangang protektahan ang dangal ng imperial family habang tapat sa aking ama na wala namang tunay na kapangyarihan. Itinaas ni Kim Gongjae ang kilay. Parang loyal siya. Pero sinasabi mong gagamitin mo ang kanyang kahinaan upang takutin siya, di ba? Ipinihit ni Reviel ang kanyang ulo at mumiti, asawa. Opo, aking asawa. Ang ginagawa mo ay lampas pa sa mundong ito. Kabilang ang Thor dito. May intindihan ko sana ang desisyon mo kung pinili mong iwan ang aking mundo, ang imperyo na ito. Sinasabi ko na nauunawaan ko na hindi ko kayang isuko ang aking titulo. Ngunit darating ang panahon na kailangan mo akong samahan sa mga okasyon. Mga bagay tulad ng end of year at New Year parties.
At ang gagawin ng Duchess at ng kanyang asawa ay palaging may kinalaman sa politika. Kailangan mong masanay sa bahagi ng politika. Tumango si Kim Gong-je ng seryoso. Nauunawaan ko. Sinasabi mong posible na maging tapat kay Emperor, ngunit takutin siya. Hindi ibig sabihin na magiging Duchess ka ay magdudulot ng pagkawala sa imperyo. Sa kabaligtaran, magiging swerte ang bansa na magkaroon ng ganitong kahusay na noble. Sumimangot si Reviel. Ang bilis mong makaintindi ng mga sitwasyon. Ngumiti si Kim Gong-je. Siyempre. Ako ang iyong lalaki. Lumambot ang mga mata ni Reviel. Iniibig kita. Mula sa likod, nanood si Sword Emperor sa pagkabigla na may mga bulong talaga. Sino ba ang nagmungkahi na turuan ang baliw na ito kung paano magmahal? Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema. Tinuturo ni Sparkly si Sword Emperor na may malungkot na puso. 999 norm of romance fantasy, ang pagmamahal ay walang mga pamantayan. Pagkatapos, nakipagkita si Kim Gong-ja kay Lady Goldenflower, Sylvia Avanay. Lady Goldenflower, may mahalaga akong sasabihin sa iyo, sabi ni Kim Gong-ja. Magpapakasal ako sa lalong madaling panahon. Nabigla si Sylvia at nagtalsik ang kanyang tsaa tulad ng isang hindi pinong noble. Mag-aasawa, sigaw niya. Kung biro lang yan, talagang masama ka sa mga ganoong biro. Nais mo bang matanggap ang isang palo? Hindi ako nagbibiro, sabi ni Kim Gong-ja ng kalmado. Ang petsa ng aming kasal ay itinakda 1 buwan mula ngayon. Nagtigil si Sylvia. Ha, sino ang pinakasalan mo? Si Lady Silver Lily. Sumimangot si Sylvia. Si Je. Alam ko na nagsisinungaling ka. Tahimik na inilabas ni Kim Gong-je ang isang kontrata. Pwede bang pirmahan mo ito? Ano ito? Tanong ni Sylvia na litong-lito. Ito ay isang dokumento na nagsasabing pumapayag kang magpakasal ako kay Miss Lavielle Evancia kung mangyari man. Ako ay magiging malaya mula sa iyong anino at magiging asawa ni Lady Evancia. Asawa? Seryoso ka ba? Sa totoo lang, mas paniniwalaan ko pang maging empresa ko ng ating imperyo. Sumimangot si Kim Gong-je. Well, mangyayari na yon. Pwede bang pirmahan mo na? Ikalulugod ko. Sa ganito, magkakaroon ka na naman ng isa pang nakakahiya na karanasan. Salamat, sabi ni Kim Gong-je. Bukas, tatawagin ko ang aking asawa rito. Kinabukasan, pumasok si Kim Gong-ja kasama si Lavielle Evancia. Dinala ko siya rito, sabi niya. Sumulong si Lavielle ng may kariktan. Naniniwala akong kilala niyo na ako, ngunit ipakikilala ko muli ang aking sarili, sabi niya, ang boses ay puno ng kumpiyansa at otoridad. Napaluhod si Sylvia, nagulat at namutla habang patuloy si Lavielle. Ako ang anak na babae ng Duke Evancia at ang kanyang kahalili, Lavielle Evancia. Na may mahusay na elegance, isinara ni Lavielle ang kanyang pamaypay tulad ng isang noble villainess. Ngumiti si Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, habang nakaharap kay Lady Goldenflower, Sylvia Avanay. Tunay akong masaya na ako ay ikinasal sa iyong butler. Nablink si Sylvia ng naguguluhan. Pardon? Nagpatuloy si Reviel nang hindi tinatamaan ng patlang. Ang butler ay isang lingkod mo. Salamat sa pagtanggap sa aming kasal. Inabot niya ang isang sobre, at pagkatapos ng isang bihasang galaw ng kanyang wrist, itinapon ito tulad ng isang shuriken. Ang sobre ay tumama sa pader ng tumpak. Dapat kang maging masaya, sabi ni Reviel ng malamig. Ikaw ang unang nakatanggap ng aming imbitasyon sa kasal. Isa itong maliit na regalo mula sa amin sa iyo para sa pag-aalaga mo sa kanya. Sumulong si Kim Gong-je. Lavielle, tara na. Lumiko si Reviel patungo sa kanya ng may matigas na itsura. Sinabi ko sa iyo na tawagin mo akong iyong asawa sa harap ng iba. Pasensya na, aking asawa, sabi ni Kim Gong-je na kumakamot ng ulo ng medyo nahihiya. Hindi pa ako sanay na maging sobrang formal. Tumawa si Reviel. Napakabigat mo. Pero iyon ang gusto ko sa iyo. Habang sila ay naglalakad palayo, sumigaw si Sylvia, hindi wasto ang kasal na ito. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi pinansin habang si Kim Gong-je ay tinitingnan si Reviel ng may pagmamahal. Iniibig kita, sabi niya. At iniibig kita, tugon ni Reviel, ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Ilang sandali pa, nagsalita si Reviel kay Kim Gong-je ng may kalmado, ngunit matatag na tono. Pinagsamantalahan ko ang aking ama sa annex building.
Nagtipon ang mga alalay sa paligid, yumuko ng magalang. Congratulations sa iyong engagement, young lady, sabi nila. Habang may mga tao pa sa loob ng pamilya na sumusunod sa aking ama, kakaunti lamang sila, paliwanag ni Reviel. Sa katunayan, ako na ang Duchess Evancia ngayon. Mas lalo pang yumuko ang mga alalay. Pagbati, ang ikalawang buwan ng aming imperyo, sabay-sabay nilang sabi. Tatawagin na akong Duchess, anunsyo ni Reviel. Sumainyo nawa ang gloria ng Evancia, tugon ng mga alalay. Si Kim Bong-jae, na nalula sa mga formalidad, ay bumulong sa kanyang sarili, okay lang ba ang ginagawa nila? Mga anak sila ng mga noble, pero yumuyuko sila sa akin, isang butler. Narinig ni Reviel at mumiti. Okay lang kung gusto ko. At malapit na, magiging ampon ka ng Grand Chamberlain. Nag-isip si Kim Bong-jae. Sigurado akong hindi sila masaya tungkol dito. Pero may pressure ito sa ibang paraan mula sa kung anong nararamdaman ng isang sikat na bituin. Pinalakas ni Reviel ang kanyang loob. Magiging isa kang influential na tao na nag-alaga sa imperial family sa mahabang panahon. Magkakaroon ka rin ng isang titulo at isang mahusay na reputasyon. Laktawan natin ang lahat ng mga komplikadong proseso. Kailangan na lang natin ng isang pinirmahang dokumento. Nagmuni-muni si Kim Bong-jae sa kanyang isip. Noong una, ako lang si Kim Bong-jae. Sa paglipas ng panahon, naging hunter, death sovereign, ako matapos makuha ang aking palayaw. At ngayon, malapit na akong maging asawa ng pinakaprestihiyosong babae sa imperyo. Inagaw ni Reviel ang kanyang mga iniisip. Napakarami mong nagawa para sa akin sa mga paraan na hindi ko pa alam, Bong-jae. Habang hindi ito alam ng mga tao dito, iniligtas mo ang mundong ito mula sa isang krisis. At patuloy mong ililigtas ang mga mundo. Hindi ba't magiging maganda kung gagawin mo ang lahat ng gusto mo sa mga ganitong pagkakataon? Tumingin si Kim Bong-jae sa kanya ng tapat. Hindi. Gagastusin ko ang aking buhay na kasama ka magpakailanman. Ayokong mag-focus sa mga bagay na ginawa ko para sa'yo dahil kung ikukumpara yon, gusto ko pang gumawa ng mas marami para sa'yo. Sana ang pagkatagpo natin ay magiging pinakamapalad na pangyayari sa buhay mo. Sana ang pagiging kasama ko sa buhay mo ay magiging pinakamasayang bagay na nangyari sa'yo. At sana ako ang maging pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Lumambot ang mga mata ni Reviel habang tinitingnan siya. Hindi ito basta swerte o kaligayahan lamang. Ikaw ang aking tanging milagro. Pumasok si Sylvia na puno pa rin ng galit sa silid. Hindi ito wasto, sigaw niya. Tumingin si Kim Bong-jae sa kanya ng kalmado. Hindi ba't pinirmahan mo na ang dokumento? Pinirmahan ko lang ito dahil akala ko biro lang, galit na sabi ni Sylvia. Ito'y kakaiba, hindi ito nangyari dati. Isang butterfly effect ba dahil sa akin? Nilingon ni Kim Bong-jae ang kanyang ulo. Ang baka na kumukolekta ng mga guho. Namula si Sylvia ng malakas. Wala. Basta. Sigurado akong si Lady Silver Lily ang nasa likod ng lahat ng ito. Pinagtawanan ni Kim Bong-jae siya. Ito ay Duchess Silver Lily. Iyon ang magiging bagong titulo niya sa lalong madaling panahon. Pwede ba magpakita ka ng kaunting galang? Naggitngit si Sylvia. Ang nakakainis ka. Hindi kita patatawarin, sigaw niya, sabay turo kay Reviel at nagmamadaling lumabas ng silid, kasunod ang pagsara ng pinto. Biglang pumasok ang Heresy Inquisitor sa silid na may kakaibang hitsura sa mata. Death Sovereign. Sa tingin ko, ako na ang female protagonist ng apokalipsis na ito. Nagsay si Kim Bong-jae. Cult Interrogator. Opo, Death Sovereign. Sa 10 araw, ang mga constellations mula sa ibang mga mundo ay aatake sa mundong ito. Pwede mo bang ihanda ang sarili mo para sa digmaan laban sa kanila, says rank Cult Interrogator. Nagmuni-muni si Kim Bong-jae. Cult Interrogator. Isang first-generation hunter ng Thor. Isang psychopath na pinigilan ang kaguluhan sa mga unang araw ng Thor gamit ang dugo. Isang espesyalista sa relihiyon na nagtatrabaho sa ilalim ng Pantheon na namamahala sa lahat ng relihiyon sa lupa. Ibinangon ng Cult Interrogator ang kanyang mga braso ng dramatiko. Ang divinity ay isang batas, deklarasyon niya ng may sigasig. Nagsay ulit si Kim Bong-jae. Naku, heto na naman. Halimbawa, ang isang batas na umiiral sa ating mundo, ang Earth, ay ang batas ng physics, simula ng Heresy Inquisitor. Ang mga batas ng physics ay tulad ng isang Windows operating system. Hindi sila espesyal sa anumang mundo.
Ngunit may mga nuclear weapons at mga baril sa Earth, tama. Ang katotohanan na ang mga batas ng physics ay universal, ay nangangahulugang ang mga bagay na ito ay maaaring lumitaw sa kahit anong mundo. Kahit na hindi eksklusibo sa Earth ang mga teknolohiyang ito, hindi maikakailan na sila ay napakabigat na armas. Kung gagamitin natin ang mga ito, kaya nating labanan ang karamihan sa mga apostol ng mga constellation. Tumango si Reviel, Lady of the Silver Lily, bilang tanda ng pagkaintindi. Naiintindihan ko. Dahil ang mga batas ng physics ay universal, magtatrabaho rin ang pisikal na lakas sa kanila. Ngumiti ang Heresy Inquisitor. Perfect na naintindihan mo. Makatarungan na tapusin na ang mga pisikal na atake ay gagana sa anumang may pisikal na anyo. Ang tanging pag-aalala ngayon ay kung ang mga pisikal na atake ay magkakaroon ng normal na epekto o babawasang epekto. Nagkomento ang Sword Emperor, humanga. Ang talino niya. Opo, sumang-ayon ang Heresy Inquisitor. Ang Constellation Killer ay winasak si Sparkly sa mga piraso gamit ang aura. Kaya ko rin ipagtanggol ang sarili ko kung may dalang espada, at ginamit ng Black Dragon Guild Leader ang malalakas na beams para talunin ang Hungry Demon. Ang pisikal na lakas ay talagang isang makapangyarihang batas. Biglang nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, tinuturo ni Sparkly ng malungkot. Tumango ang Sword Emperor na nag-isip. Depende kung paano natin pamamahalaan ang mga batas ng physics, ito ang magdidikta kung gaano kalakas ang mga constellation. Itinaas ng Heresy Inquisitor ang isang daliri. Ang sinabi ko tungkol sa bawas na epekto ng pisikal na lakas ay mahalaga. Maaaring hindi ganap na napipigilan ng mga batas ng physics ang mga constellation. Tumingin si Reviel na nag-iisip. Pagkat bawat constellation ay may sarili nilang batas, maaaring kaya nilang labanan ang mga batas ng physics sa pamamagitan niyon. Pumalakpak ang Heresy Inquisitor ng masaya. Talaga kayong matalino. Naintindihan mo ng buo. Gaya ng inaasahan, asawa ng Death Sovereign, lumapit si Kim Gongje, seryoso ang mukha. Ang esensya ng laban natin sa mga constellation ay na bawat constellation ay may sarili nilang batas, at ang mga apostol na sumusunod sa kanila ay susunod din sa batas na iyon. Nagtanong si Reviel, interesado. Ano kayang mga batas ang mayroon sila? Ngumiti ang Heresy Inquisitor, ang mga mata ay kumikislap ng excitement. Magbigay ako ng halimbawa. May isang constellation na kilala bilang Varvit. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Ang constellation na ito ay nagpapakahulugan ng lahat sa mundo sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa mundong pinamumunuan ni Varvit, wala nang kahulugan ang kapangyarihan o pera, ang kapangyarihan ng pag-ibig ang nagdidikta kung gaano kalakas ang isang tao. Wrinkled si Kim Gongje. Kapangyarihan ng pag-ibig. Dramatikong gumalaw ang Heresy Inquisitor. Isang larawan ang nagsasalita ng 1,000 salita. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at inactivate ang kanyang banal na technique, Love God. Kumislap ang hangin sa paligid nila habang isang malakas na aura ang bumalot sa Heresy Inquisitor. Nagtinginan sina Kim Gongje at Reviel ng magkalituhan. Ngumisi ang Heresy Inquisitor. Papunta na. Bago pa makapag-react ang sinuman, tinamaan si Kim Gongje sa likod na nagdulot sa kanya ng pagkatalisod papunta kay Reviel. Nagsalubong siya sa kanya, ang mukha ay tumama sa malambot at puti niyang dibdib. Napahalakhak si Reviel sa gulat. Ha, Gongje, medyo nakakahiya ito sa harap ng iba. Namula si Kim Gongje. Hold on. Laviel, wala akong plano na gawin ang kahit ano. Nadapa lang ako. Bumuntong hininga si Heresy Inquisitor nang walang pakialam. Sa sanctuary ni Varvit, lahat ng kilos ay humahantong sa pag-ibig. Kahit na matumba ka, may ibang tao na madadala. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay puno ng sigasig. Kung uminom ka ng tubig, mabubuhos ito sa puting kamiseta na magiging translucent. Ang sanctuary ay isang mekanismo na nagre-reinterpret ng mundo at nagba-brainwash ng iba. Katulad ng kung paano tayo pinilit na maging mga karakter ng isang kwento sa loob ng Great Library of All Creation dahil ang mundong iyon ay isang koleksyon ng mga kwento. Ginagamit ng mga constellation ang kanilang sariling mga batas upang kontrahin ang ating mga batas. Tinatawag ko itong banal na digmaan, o mas tamang sabihin, isang digmaan ng mga constellation. Si Kim Gongje, na bahagyang nakakabawi mula sa kanyang gulat, ay napakunot ang noo. Kaya, ano ang dapat natin gawin tungkol sa digmaan ng mga constellation na mangyayari sa loob ng 10 araw? Tumango si Heresy Inquisitor, seryoso ang tono.
Una, kailangan nating tukuyin kung aling mga constellation ang ating haharapin. Alam mo ba ang kanilang mga pangalan? Kung sasabihin mo sa akin, gagamitin ko ang aking kakayahan, Encyclopedia of Gods, upang hanapin ang kanilang impormasyon. Pwede bang gamitin ang kanilang mga palayaw? Nag-isip si Kim Gongja tungkol sa mga pagpipilian. CJ, gamitin na lang natin ang mga palayaw. Call that harvest destruction, the warhorse of the eternal plains, the undying evangelist of happiness. Nagningning ang mga mata ni Heresy Inquisitor dahil sa kaalaman. Ang constellation na kilala bilang Cow that harvests destruction ay si Mucha. Siya ang namamahala sa pagkawasak at pagbabago. Kaya niyang manipulahin ang lahat ng uri ng pisikal na puwersa, pagwasak ng malalawak na lugar o pagdisassemble ng mga pisikal na istruktura ng mga nilalang at muling pagsasama-samahin ang mga ito. Minsan, kaya pa niyang impluwensyahan ang oras mismo. Napamaang si Kim Gongja sa kanyang naisip. Oras niyo. Tumango si Heresy Inquisitor. Dahil ang oras ay isa ring pisikal na batas. Nagpatuloy siya, mas malalim ang pagtalakay. Ang constellation na kilala bilang the warhorse of the eternal plains ay si Mahos. Siya ang namamahala sa inggit at digmaan. Kaya niyang ipasok ang mga tao sa isang digmaang kabaliwan sa isang malawak na lugar o makamit ang karunungan sa pamamagitan ng estratehiya at taktika. Kaya niyang baliktarin ang kapangyarihan at pilitin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagbabawal ng digmaan. Tumango si Reviel bilang tanda ng pagkaintindi. Wala namang nakakagulat doon. Dahil ang kapayapaan ay isang estado kung saan ang digmaan ay pinipigilan. Nagkunot ang noo ni Heresy Inquisitor. Hindi ko alam ang pangalan ng The Undying Evangelist of Happiness. Mukhang hindi iyon isang sikat na constellation. Nag-isip si Kim Gongja, ang hindi pagiging sikat ay maaaring nangangahulugang mahina ang constellation na iyon. Pwede kaya na may mga kalakasan ito. Bumuntong hininga si Reviel. May 3 uri ng kalaban. Nakakabahala. Dagdag ni Heresy Inquisitor. Ang halaga ng kapangyarihan ng isang apostol ay depende sa kung gaano karaming otoridad ang maaari nilang hiramin mula sa divinity. Lalo nitong pinapalala ang mga bagay. Si Kim Gongja, na patuloy na iniisip ang mga impormasyon, ay tumango ng dahan-dahan. Kahit na ganun, mayroon na tayong pangkalahatang pagkaintindi kung ano ang aasahan. Salamat sa pagbabahagi ng impormasyong ito. Ngumiti si Heresy Inquisitor. Bilang bahagi ng ating tungkulin na tulungan iligtas ang mundong ito, mayroon din akong isa pang kakayahan sa banal na teknik na nagpapahintulot sa akin na hiramin ang halos lahat ng kapangyarihan ng divinity kung alam ko ang kanilang pangalan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga lakas ng bawat isa, sigurado akong makakakita tayo ng paraan palabas sa lahat ng ito. Nagtinginan sina Kim Gongja at Reviel Ivancia, ang Lady of the Silver Lily. Sinabi nila kaya pag-ibig. Sinabi ni Reviel Ivancia, pag-ibig. Habang nakasilip si Heresy Inquisitor, sinabi niya, Death Sovereign, may kakaibang nangyari. Parang may kirot sa puso ko. Narinig ko rin na tumaas ang iyong synchronization rate. Ano ang sintomas na ito? Sumagot si Kim Gongja, myocardial infarction. Yung pakisuyong magbigay pansin sa synchronization rates. Ang pag-ibig na nabanggit natin kanina ay may ibang kahulugan kaysa sa karaniwan, sabi ni Heresy Inquisitor. Ano yon? Sumagot si Kim Gongja, pasensya na, pero hindi ko kayang sabihin sa'yo. Sabihin na lang natin na ito'y isang secret weapon. Sinabi ni Reviel Ivancia, bilang otoridad ng mundong ito, hindi ko kayang itaboy ang mga security troops ng lugar ng kasal ayon sa gusto ko. Pero pwede nating subukang hiramin ang mga special forces mula sa emperador. Sinabi ni Heresy Inquisitor, oho. Gaano kalaki ang mga special forces? Sinabi ni Reviel Ivancia, ang ampon na ama ng aking asawa ay ang Chamberlain at ang captain ng special forces din ang bilang ng tropang kaya niyang tipunin ay. Sinabi ni Kim Gongja kay Sword Emperor, ano sa tingin mo, Sword Emperor? Sinabi ni Sword Emperor, tungkol sa ano? Sinabi ni Kim Gongja, tingnan mo kung paano nagkakaintindihan ang dalawang female protagonists. Mukhang may pag-asa, hindi ba't nararamdaman mong tiyak na magiging matagumpay ang operasyong ito? Sinabi ni Sword Emperor, magpakatino ka. Ang pagharap sa 3 apostol ay hindi biro. Sinabi ni Kim Gongja, gaano ba sila delikado? Sinabi ni Sword Emperor, mga 1/2 beses na laki ng Hungry Demon sa ika-12 palapag. Sinabi ni Kim Gongja,
ang Hungry Demon ay isang constellation, pero ang mga haharapin natin ay mga apostol lang nila. Malamang ay mas mahina sila kaysa sa constellation, tama? Sinabi ni Sword Emperor, ang Hungry Demon ang pinakamababang ranggo ng constellation. Batay sa iyong ranggo sa Torre, mga drunk siya. Sinabi ni Kim Gongjae, iyon ba ang ranggo ng Hungry Demon sa ika-12 palapag? Sinabi ni Sword Emperor. Well, hindi ako nag-aalala dahil kayo ang makikipaglaban. Pero gusto niyo bang linisin ang Tor ng walang casualty, tama? Kung ganoon, kailangan niyong mag-isip ng mabuti at magplano ng mga magagandang. Kailangan niyong pagbutihin ang inyong sariling kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi ba't hindi niyo planong manatiling drunk magpakailanman? Sinabi ni Kim Gongjae, syempre hindi. Ilang sandali pa. Isang alalay ang nagsabi, ang gwapo mo ngayon, Sir Gongjae. May isa pa na nagsabi, napaka-elegante mo. Sinabi ng kaibigan, swerte ng Duchess, sinabi ni Kim Gongjae, talagang nagpapasalamat ako sa inyong mga papuri pero maaari ba kayong magpakalma ng konti? Sinabi ng alalay, hindi naman. Sinabi ng kaibigan, dahil ngayon ang tanging araw na dapat kang maging pinakamagandang tao sa imperyo. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, na naalala si Anastasia, parang may pakiramdam ng i-vu-i. Sinabi ng Grand Chamberlain, binabati kita sa iyong kasal, Sir Gongjae. Ako ang iyong ampon na ama. Mayroon akong maliit na titulo sa loob ng pamilyang imperial at nagtatrabaho para sa kanila. Marami akong narinig na magagandang bagay tungkol sa iyo. Sinabi ni Kim Gongjae, naku ikinalulugod kong makilala ka. Sinabi ng Grand Chamberlain, pwede mo akong tawaging ama. Alam ko na hindi mo ako matatawag na ganoon mula sa kaibuturan ng iyong puso, pero sisiguraduhin kong kumilos ako sa paraan na hindi makakahiya sa dignidad ng pamilyang Evansha. Nais ko sanang magretiro pagkatapos ng iyong seremonya ng kasal. Naghanda na si Duchess Evansha upang mag-alaga sa akin, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pag-aalaga sa akin sa aking pagtanda. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, gaano kaya karami ang ginawa ni Lavielle upang maghanda para sa araw na ito. Talaga siyang isang mahusay na tao. Kahit na magulang at anak lang kami ngayon, kung titignan ko ang mga hiling na dagdag na mga tropa ng seguridad at ang pabor sa aking iba pang titulo, iniisip ko na malamang hindi magiging maayos ang kasal ngayon. Sa labas may sumigaw, "Gah!" Sinabi ni Sword Emperor, "Zombie, maghanda ka." Narito na sila. Ang Lady of the Silver Lily, si Reviel Evansha, ay kumalabit ng paa at sinabi, "Nandyan na sila. Lahat, sundin niyo ang mga utos ko mula ngayon." Ang lahat ng tropa mula sa Divine Dragon Squad ay magtipon sa isang lugar. Ang mga vassals ko ay maggabay at mag-evacuate ng mga bisita. Blue Lion Knights, maghanda sa pormasyon. Inuutusan ko kayo bilang captain ng Special Forces. Ang Special Forces ay magtipon at magprotekta sa mga bisita. Mayroon ba tayong impormasyon tungkol sa kanilang mga kakayahan? Sinabi ni Heresy Inquisitor, natapos ko na ang pagsusuri. Ang babaeng may malaking martilyo ay Habang tinamaan si Heresy Inquisitor ni Lady Goldenflower Sylvia Avanay, sumigaw si Lady Goldenflower Sylvia Avanay, Lavielle Evansha. Hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng anuman. Isang babae ang nagsabi, si Lady Goldenflower. Sinabi ni Heresy Inquisitor, hindi maganda ito. Marahil iyon ang orihinal na katawan ni Lady Goldenflower. Naguguluhan si Kim Gongjae at nagtanong, orihinal na katawan? Sinabi ni Heresy Inquisitor, sa madaling salita, mukhang ang kanyang kaluluwa ay nahuli ng isang demonyo. Bilang kapalit ng paghiram ng kapangyarihan mula sa isang constellation, ipinagpalit niya ang kanyang kakayahan, hitsura, at alaala. Malamang ay hiniling niya na mangyari ito kahit na kailangan niyang isakripisyo ang lahat. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evansha, protektahan ang mga bisita. Habang sila ay sumugod kay Lady Goldenflower Sylvia Avanay at sumigaw ng sakit, "Gah!" Sinabi ni Heresy Inquisitor, mag-ingat kayong lahat. Mayroon siyang katawan na hindi maaaring masaktan, isa sa mga biyaya ni Mucha. Sinabi ni Lady Goldenflower Sylvia Avanay, susundin niyo rin ang mga utos ni Lavielle Evansha. Mas gugustuhin ko pang sirain ang lahat kaysa bigyan siya ng kahit anuman. Sinabi ni Kim Gongjae, hindi nasasaktan ang katawan niya, literal. Ang aktual na epekto nito ay binabawasan ang pisikal na pinsala ng 79.9%. Sinabi ni Lady Goldenflower, Sylvia Avanay, "Cow that harvests destruction. Ipagkaloob mo ang iyong biyaya sa akin." Lavielle.
Sinabi ni Heresy Inquisitor, maliban na lang kung may hampas na kayang durugin ang kanyang ulo ng isang sabayan, hindi tayo makakagawa ng anumang makabuluhang pinsala sa kanya. Sinabi ng Grand Chamberlain, sino ba ang may kakayahang gumawa ng ganoong kamangha-manghang bagay? Sinabi ng apostole, totoong mahirap na gawain ito, pero kung walang makakagawa, mamamatay tayong lahat. Si Lady Goldenflower lang ay sapat ng kahila-hilakbot, at mayroon pang higit pang darating. Sinabi ni Lady Goldenflower, Sylvia Avanay, mga kawawang kaluluwa. Sisihin niyo ang kawawang babaeng iyon sa lahat ng ito. Sisihin siya sa pagkakaroon ng katawan na iyon, at sisihin niyo ang batang lalaki, dahil sa kanila, nandito kami upang tapusin ang lahat ng ito. Nararapat lang na maramdaman niyo ang despair. Mga mandirigmang sumusunod sa warhorse, magising kayo. Sinabi ng isang sundalo, tumakas tayo. Sinabi ng apostol, sumugod. Habang tumatakbo ang mga tao, sinabi ni Kim Gong-je, Colt Interrogator. Ano ang kakayahan ng apostol na yon? Sinabi ni Heresy Inquisitor, inactivate niya ang isa sa mga biyaya ng Warhorse, ang Battlefield Sanctuary. Isang malawak na skill iyon. Kaya nitong maimpluwensyahan ang isang malaking lugar. Kamangha-mangha ang mga epekto nito. Ibinabalik nito ang lakas ng lahat ng summoned spirits sa kanilang pinakamainam na mga araw noong buhay pa sila. Lahat ng mga espiritu na iyon ay mga elite ng mga elite, mga kaluluwa ng mga mandirigmang sumunod sa Warhorse. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, ang pagkakaiba ng lakas sa pakikipaglaban ay napakalaki. Kulang na kulang tayo sa bilang. Habang ang mga bata sa taas ay kumanta, lulalalala. At ang mga tao ay natulog. Sinabi ni Heresy Inquisitor, talagang hindi maganda ito. Ang sinumang ma-expose sa kantang iyon ay mapipilitan na mabura sa kanilang pinakamahuhusay na sandali. Isa itong uri ng mental attack. Maliban na lang kung talagang malakas ka, hindi ka makakaalis dito. Ang mga kakayahan nilang iyon ay nakakasira. Aha! 3 uri ng kalaban na kailangang talunin ha. Isang Herculean task. Death Sovereign, tumingin si Heresy Inquisitor at sinabi, maaari ko bang asahan na mananalo ka? Tahimik si Kim Gong-je habang sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, Gong-je. Dapat sana sinabi ko na ito sa iyo kanina, pero napakaganda ng tuksedo mo. Sinabi ni Kim Gong-je sa sarili, ang mga apostol ng mga constellation na sumira sa wedding hall. Ang mga pagdurusa ng mga bisita na puno ng kamatayan sa hangin imbes na mga pagpapala. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kami susuko sa aming kasal. Hinawakan ni Kim Gong-je ang kamay ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, at sinabi, Laviel, ikaw ang pinakamagandang tao sa buong universo. Nangako ako sa iyo, hindi ba? Hindi ako magpapatiwakal nang wala ang iyong pahintulot. Kahit dumating ang sandali na kailangan kong mamatay, sisikapin kong ipagpaliban iyon hanggat maaari. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, Kim Gong-je. Pakipayagan akong mamatay ngayon, sabi ni Kim Gong-je. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, Seje. Habang sila ay pumikit. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, ikaw ay namatay. Sinabi ni Kim Gong-je sa sarili, parehong kamatayan tulad ng dati. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, babalik sa 24 na oras bago nangyari. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, Gong-je, sinabi ni Kim Gong-je sa sarili, isang regression na hindi na nag-isa. Hindi tayo matitinag kapag magkasama. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, maglatag tayo ng ating plano. Sinabi ni Kim Gong-je sa sarili, Diyos, mangyaring tulungan mo ako. Isang babae ang nagdasal, at ang kanyang mga dasal ay natupad. Diyos, mangyaring tulungan mo ako. Isang lalaki, na nasa tabi ng babae, ay nagdasal din ang kanyang mga dasal ay natupad din sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, una, kailangan nating baguhin ang mga ayos sa wedding hall. Ngayon na alam na natin kung saan lilitaw ang mga apostol, maaari nating tipunin ang special forces at ang iba pang mga makikipaglaban sa lugar na yon. Sinabi ni Kim Gong-je sa sarili, napansin ko ito habang naghahanda para sa kasal. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, ang mga royal guards at mga sundalo mula sa aking pamilya ay ipapadala sa kanlurang bahagi. Sinabi ni Kim Gong-je sa sarili, ang parehong groom at bride ay binigyan ng napakalaking kapangyarihan. Maaari nating galawin ang kahit anong bisita ayon sa ating nais. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia,
ang mga aristokrata na kayang makipaglaban ay pagtitipunin sa likod. Bagamat magkaaway ang dalawang pamilyang ito, magaling sila sa espada. Malamang ay hindi sila masaya na kailangan nilang magsama, pero tatanggapin nila ito. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, mas madali sana kung kayang nakawin ko ang mga biyaya ng mga apostol gamit ang aking kakayahan. Sinabi ni Sword Emperor, Zombie, hindi ko ba sinabi sa'yo? Wala talagang puso ang tower pagdating sa mga kakaibang bahagi nito. Ang kasalukuyan mong katawan ay may iba't ibang biyaya, tulad noong nakipaglaban ka sa Hungry Demon. At kahit ngayon, mayroon ka pang mga biyaya mula sa Beauty God at Snake God. Sinabi ni Kim Gong-jae kay Sword Emperor, pero wala naman itong kinalaman sa aking kakayahan. Sinabi ni Sword Emperor na, kung gusto mong maging tumpak, kabilang sila sa kategoryang buff effects na ibinibigay ng mga constellation gamit ang kanilang mga kakayahan. Kaya kung hindi ka masaya, maghanap ka ng mga constellation na nagbigay sa kanila ng buff at mamatay ka sa kanilang mga kamay o ano. Sinabi ni Kim Gong-jae, narinig kita, tumahimik ka na. Sinabi ni Heresy Inquisitor, kung may apostol na magaling sa mental attacks, kailangan nating bawasan ang bilang ng mga bisita ng malaki. Lalo na ang biyaya ng apostol na nagpapakita ng mga pinakamasayang sandali ng buhay ng isang tao. Walang masyadong tao na kayang kontrahin ang laso ng kaligayahang ipinakalat ng The Undying Evangelist of Happiness pagkatapos ng lahat. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, narito ang problema. Kung babawasan natin ang bilang ng mga bisita, mahihirapan tayong makipagtagumpayan sa bahagi ng Warhorse of the Eternal Plains. Ang apostol na iyon ay kayang magsumo ng 1-0-0-0 na tropa. Kung mag-imbitahan tayo ng mas maraming bisita, magiging mahina tayo sa mga mind attacks. At kung babawasan natin ang bilang ng mga bisita, madadaig tayo ng kanilang dami. Itinaas ni Kim Gong-jae ang kamay at sinabi, pakiusap, hayaan mo akong pangunahan yan, pero may isang kondisyon. Ayon sa isang batas sa imperyo, tanging ang mga magmamana ng pamilya pagkatapos ng kasal ang dapat magsuot ng itim na damit, hindi ba? Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia. Sinabi ni Kim Gong-jae, Laviel, hayaan mo ring magsuot ako ng itim na damit. Hindi ko naman pinaplano maging pinuno ng dukedom o anuman, pero... Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, alam kong hindi ganun ang uri mo ng tao. Ang mga tradisyon ng imperyo lang ang nakakaabala sa akin. Pero walang tradisyon na mas mahalaga kaysa sa makita kang maganda. Magsisimula na ako sa mga paghahanda. Sinabi ni Kim Gong-jae, salamat. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, sa ganitong paraan kumpleto na ang lahat ng paghahanda. Ilang sandali ang lumipas sa labas. Sinabi ng Grand Chamberlain, ang mga ayos sa wedding hall ay kakaiba. Patawarin mo ako, pero parang ang ayos na ito ay ginawa para sa labanan. Ang mga kayang makipaglaban ay nakalagay sa unahan, at ang mga karaniwang aristokrata ay nakalagay sa likuran. Sinabi ni Kim Gong-jae, sigurado akong may dahilan ang aking asawa sa paggawa nito. Sinabi ng Grand Chamberlain, nakikita ko na may dalang espada sa iyong baywang. Sinabi ni Kim Gong-jae, dahil gusto kong mag-ensayo gamit ang espada. Bilang isang magiging pangalawang puno ng pamilya Evancia, hindi ko pwedeng magmukhang mahina, hindi ba? Bukod pa rito, kailangan kong maghanda para sa anumang kaguluhan na maaaring mangyari sa wedding hall. Sinabi ng Grand Chamberlain, naintindihan ko. Magsisipaghanda rin ako para sa anumang kaguluhan na maaaring mangyari. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, maganda. Sa ganitong paraan, magiging handa ang Special Forces sa anumang oras. Mas mainam kung mas maraming tao ang kayang manatiling kalmado kapag may hindi inaasahang nangyari. Siguro ay naghanda na rin si Laviel sa mga aristokrata. Isang tao ang nagbulong, narinig mo ba? Narinig kong may mga tao na hindi masaya at laban sa kasal ni Duchess Silver Lily sa isang karaniwang tao. Sabi nila, baka magkagulo pa sa kasal. Nakakatakot iyon. Sinabi ng pangit niyang nobyo, narinig ko rin. Nagdala ako ng mga bodyguard dahil nakakaramdam ako ng kaba. Bigla, dumating ang mga apostol at si Lady Goldenflower, Sylvia Avanay, sa itaas. At sinabi ng babae, ano yon? Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, ang apostol ng The Call That Harvests Destruction ay lumitaw. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, ang apostol ng The Warhorse of the Eternal Plains ay lumitaw. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, ang apostol ng The Undying Evangelist of Happiness ay lumitaw. Sinabi ng Grand Chamberlain, narito na sila. Lahat, pumwesto na.
Sinabi ng pangit na nobyo, Diyos ko. Anong nangyayari? Sinabi ni Kim Bong-jae, ang mga hindi kayang makipaglaban, mangyaring lumika sa kastilyo. Cold interrogator. Sumakay ka sa likod ko. Sinabi ni Hero si Inquisitor, CJ. At ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, holy technique, godly transmission. Nagteleport sila sa likod ni Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay. Nang mapansin ito ni Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay, binangga sila ng kanyang martilyo. Sinabi ni Kim Bong-jae, isang beses pa. Sinabi ni Hero si Inquisitor, okay. Holy technique, godly transmission. At muli silang nagteleport sa likod ni Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay. In-block ni Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay, ang attack ni Kim Bong-jae at sinabi, Kof. At itinaboy sila palayo. Sinabi ni Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay, hindi ko alam kung anong murang pakana ang sinusubukan mong gawin, pero wala itong saysay. Mayroon akong katawan na hindi matitinad. Walang makakasakit sa akin. Ang cow that harvests destruction ang nagbigay sa akin ng katawan na immune sa pinsala. Sinabi ni Kim Bong-jae, nag-alay ka ba ng iyong kaluluwa sa isang apostol dahil ayaw mong masaktan? Sinabi ni Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay, wala kang pakialam. Lahat ay tanging si Laviel na lang ang nasa mata. Ang ginawa lang niya ay ipanganak sa isang magandang pamilya. Nag-aakto siya na parang higit siya sa lahat ng iba, na parang naiintindihan niya ang lahat ng kalungkutan sa mundo. Patayin ko siya. Kunin ko ang lahat ng mayroon siya. Habang naaalala ni Kim Bong-jae ang kanyang nakaraan sa pagmemensahe sa chat group, gusto ko ring maging Flame Emperor. Sinabi ni Kim Bong-jae sa sarili, isang hindi marapat at hindi magandang pagnanasa. Wala akong karapatang pagtawanan si Lady Goldenflower, pero dahil ako'y ako, maaari kong isigaw ang mga salitang ito. Sinabi ni Kim Bong-jae, Lady Goldenflower, dapat mong malaman na marami pang iba ang gumagawa ng mas masahol pa kaysa sayo. Naiintindihan ng mga tao ang sakit na kanilang naranasan, kaya nga kapag ang iba ay sumisigaw dahil sa kanilang paghihirap, dapat tayong magpakita ng malasakit sa kalungkutang kanilang nararanasan. Sa lahat ng sumisigaw dahil sila ay nahulog sa sakit. Sinabi ni Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay, baliw. Sino ba ang gustong mabuhay ng ganitong buhay? Sinabi ni Kim Bong-jae, Sparkly. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, sumagot si Sparkly sa tawag ng bayani. Sinabi ni Kim Bong-jae, magbago mula sa Sword of Idol patungo sa Sword of Compassion. Sinabi ni Kim Bong-jae sa sarili, siya ay may katawan na hindi matitinag, isa sa mga biyaya ni Mucha. Ang kanyang katawan ay hindi masaktan, literal. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, ang aking kakayahan ay sakit. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, ang mga napuputol ko ay makakaranas ng sakit, at kung hindi sila masaktan, hindi sila mamamatay. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, ang aking kakayahan ay magdulot ng sakit na hindi nag-iwan ng sugat. Sinabi ni Kim Bong-jae, Sylvia Avanay. Patayin kita simula sa sandaling ito. Sinabi ni Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay, subukan mo kung kaya mo. Habang tinamaan ni Kim Bong-jae si Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay, at naramdaman ang sakit, napamura siya, Humugol siya at umubo, naramdaman ang sakit sa kanyang dibdib. Sinabi ni Kim Bong-jae, Cold interrogator. Sumagot si Hero si Inquisitor. At ginamit niya ang kanyang kakayahan, godly transmission. Si Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay, ay nakahiga sa lupa, umiiyak, Kuf. Sinabi ni Kim Bong-jae, masakit ba? Siguro nga. Sinabi ni Lady Goldenflower, si Sylvia Avanay, tulungan mo ako. May kasunduan tayo. Pumasok tayo sa isang kontrata. Hindi ka patatawarin ni Mucha kung iiwan mo akong ganito. Narinig ang boses ni Mucha, genuine nakakatawa. Isang piraso ng constellation. Nahihirapan akong maintindihan kung paano mo ito nakuha. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na kailangan kong tanggalin ang sinumang humaharang sa aming daraanan. Ang mga mandirigma na sumusunod sa Warhorse magising. Iniisip ni Kim Bong-jae, ang Battlefield Sanctuary ay isang malawakang kakayahan. Kaya nitong makaapekto sa isang malawak na lugar. Kamangha-mangha ang mga epekto nito. Ibabalik nito ang lahat ng lakas ng mga summoned na espiritu sa kanilang mga pinakamatinding araw noong sila'y buhay pa. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, Bong-jae, maganda sa iyo ang kapa.
Sumagot si Kim Gongjae, salamat sa pagbibigay ng aking hiling. Nais ko lang matupad ang pangako ko sa'yo. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, naintindihan ko. Pumunta ka at tapusin ito, tulad ng iyong hiling. Itinaas ni Kim Gongjae ang espada at sinabi, 100 Souls Reincarnation. Habang tinatawag ang demonyong kulto at ang mga general nito, iniisip ni Kim Gongjae, ang otoridad ni Mahos, Battlefield Sanctuary. Ang epekto nito ay, ibabalik ang lahat ng lakas ng mga summoned na espiritu sa kanilang mga pinakamatinding araw noong sila'y buhay pa. Ang mga general ay bumati sa kanya, pagbati, batang pinuno ng demonic heavens. Sinabi ni Kim Gongjae, makipaglaban kayo para sa akin. Sinabi ng Spirit Flame Demon, batang pinuno. Mukha kang lalo pang gwapo ngayon. Pati ang mukha mo parang nag-powder ka. Parang ikakasal ka o ano. Sumagot si Kim Gongjae, ikakasal na ako. Nagulat ang mga kasapi ng demonyong kulto at nagsabi sa hindi makapaniwala, ikakasal ka. Ang supreme being ng demonic heavens ay ikakasal. Sinabi ng kanyang kaibigan, hindi lang isang engagement, tunay na kasal. Tinanong ng Sword Demon, sino ang pakakasalan mo? Itinuturo ni Kim Gongjae doon. Sinabi ng Sword Demon, ang ganda niya. Tiyak na mataas ang standards ng aming batang pinuno. Sir, ilang taon ng internal energy ang mayroon siya. Proud na sinabi ni Kim Gongjae, hindi siya marunong gumamit ng martial arts. Sumagot ang Sword Demon, pero siya ang magiging partner ng pinuno ng demonic heavens. Sinabi ng Blood Demon Squad Captain, hindi ba't medyo hindi angkop na hindi siya marunong ng martial arts? Sinabi ng Lunar Shadow Demon, ang otoridad ay may kasamang lakas, kaya. Sinabi ng Spirit Flame Demon, hindi tatanggapin ng Blood Demon Squad ang kasal na ito. Sumagot si Kim Gongjae, nakalimutan ko sanang sabihin sa inyong lahat. Siya ang pangalawang pinakamakapangyarihang Panginoon sa bansang ito, kaagad pagkatapos ng Emperador. Binago ng Sword Demon ang tono at sinabi, iba na pala ang kwento na yan. Sinabi ng Blood Demon Squad Captain, hindi naman kailangang lahat ay mag-aral ng martial arts, pagkatapos ng lahat. Sinabi ng Lunar Shadow Demon, ang otoridad ay maaari ding magmula sa lakas. Sinabi ng Spirit Flame Demon, maligayang bati sa inyong kasal. Sinabi ng Demon King of Fall Rain, aking Panginoon, ikakasal ka. Sinabi ni Kim Gongjae, ikakasal ako. Sumagot ang Demon King of Fall Rain, imposible yan. Paano ka ikakasal, isang baliw na tulad mo? Patawarin mo ako sa sinabi ko. Ibig ko sabihin, mayroong talagang mag-aasawa sa isang tao na kasing kakaiba mo. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, kaya pala ganyan ang tingin mo sa akin. Sinabi ni Kim Gongjae, talagang ang naroroon siya. Sige, kailangan mong mag-focus sa laban. Sila ang mga apostol mula sa ibang mundo na sumusubok manghimasok at sakupin ang mundong ito. Sila rin ang mga taong sumusubok sirain ang aking kasal. Sinabi ng Lunar Shadow Demon, sinusubukan nilang hadlangan ang kasal ng batang pinuno ng demonic cult, ha? Sinabi ng Sword Demon, tangina, sigurado akong baliw sila. Ipinag-isa ng Demon King of Fall Rain ang espada at sinabi, naintindihan ko. Mukhang nagkaroon ka ng isa pang paggising, hinahamon tayo sa ating pinakamatinding araw. Siguro ito ay mga biyaya mula sa constellation. Sinabi ni Kim Gongjae. Sinabi ng Demon King of Fall Rain, patawarin mo ako sa tanong ko, pero anong constellation sila sa ilalim? Sumagot si Kim Gongjae, si Mahos. Kilala siya bilang Warhorse ng Eternal Plains. Sinabi ng Demon King of Fall Rain, mga tanga sila na wala nang alam kundi ang labanan. Pakiusap, ibigay mo na ang iyong utos. Ano ang nais mong ipagawa? Sinabi ni Kim Gongjae, putulin silang lahat. Ang Demon King of Fall Rain, hindi nag-atubili, ay nagpasabog at pinutol silang lahat sa isang dalaw. Sinabi ni Mahos, imposible. Isang constellation. Akala ko hindi kaya ng isang tao tulad niya na mag-utusan ng isang constellation kahit hindi siya isa. Sinabi ni Kim Gongjae, durugin sila. Habang nagsimula silang sumugod sa laban, sinabi ng Lunar Shadow Demon, mga maliliit na isda lang ito. Wala ngang dahilan para gamitin pa ang ating mga turo. Sinabi ng Spirit Flame Demon, ang mga mababang klase ay magtatangkang hadlangan ang kasal ng demonic heavens. Sinabi ng Sword Demon, ngayon, ipapakita namin ang mga ulo na aming pinutol bilang mga regalo para sa kasal ng aming batang pinuno. Ang sinuman na hindi makakapagdala ng 5 ulo ay mamamatay sa aking mga kamay.
Sinabi ng Blood Demon Squad Captain, hindi talaga natuto ang mga ito. Sumigaw si Mahos, huwag magpanik, aking mga mandirigma. Sundan ang leader ng sumigaw ang Sword Demon, I hit dito. Narinig ko, nagtatangkang hadlangan ang kasal ng aming batang pinuno. Ikaw na maliit na hampas lupa, magtulungan ka sa impyerno. Hinampas ng Sword Demon si Mahos, at sumigaw si Mahos, hampas lupa. Bumagsak siya mula sa kabayo at madaling mapugutan ng ulo. Hinawakan ng Sword Demon ang ulo ni Mahos at sinabi, nakita niyo ba yon? Ako ang leader ng Demonic Cult Extermination Squad, ang Sword Demon. Ang Demonic Cult Extermination Squad ay maghahatid ng pinakamalalaking regalo sa kasal. Bumulong ang Lunar Shadow Demon, putya. Sinabi ng Spirit Flame Demon sa lahat ng tao, natalo siya ng Musklehead na yon. Nagring ang isang abiso mula sa sistema, natalo mo ang apostol ni The Warhorse of the Eternal Plains. Lumabas ang isa pang abiso mula sa sistema, natapos na ang mga epekto ng Battlefield Sanctuary. Umumbol ang Lunar Shadow Demon, ang aking internal energy. Habang nagsimulang kumanta ang mga bata, lula, lulay. Nagmumungkahi si Estelle, yung mangmang na yon. Wala namang silbi kahit naali pa siya. Pakisuyo, patawarin kami, aking Panginoon. Habang patuloy ang pagkanta ng mga bata, lala, lui. Sinabi ni Estelle, dahil hindi ako nasa aking pinakamataas na porma masyadong mabigat para sa akin ang ganitong mental na atake. Patuloy ang pagkanta ng mga bata, lula, lai. Nagsalita si Heresy Inquisitor, pakiusap maghintay. Maglalagay ako ng immunity barrier. Sumagot si Kim Gongjae, hindi. Patuloy ang pagkanta ng mga bata, lula, lai. Sinabi ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, kung tama ako, magiging okay ang tatlo sa atin. Tinanong ni Heresy Inquisitor, ho. Talaga? Anong klaseng magic ulit ang ginamit mo? Isa sa mga bata ng apostol ang nagkomento, ang weird ng tao na ito. Wala ka bang masayang alaala? Sinabi ni Kim Gongjae, wala. Iniisip niya sa sarili, marami akong dahilan para maging miserable. Nawalan ako ng hindi mabilang na buhay, hindi mabilang na mga kasama, at natrap ng matagal. Lahat ng mga tao na dati nagsasabing maganda ako ay iniwan ako. Kahit sabihin ko na miserable ang buhay ko, walang mag-iisip na kasalanan ko, pero nagpatuloy siya, pinakamaligayang ako ngayon. At hinawakan niya ang mga kamay ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, at sinabi, hindi ko alam kung alam mo, pero ngayon ang araw ng aking kasal. Iniisip muli ni Kim Gongjae, sa lahat ng rason na meron akong maging miserable, ang isang dahilan na nagbibigay saya sa akin ay ang pinakamahalaga sa akin. Mahirap kang makakita ng kahit sinuman na mas masaya pa sa akin ngayon. Tungkol sa cult interrogator palaging hindi masaya o laging masaya araw-araw. Sumagot si Heresy Inquisitor, oh. Alam ko na maiintindihan mo ako. Lagi akong masaya. Alam kong makikita mo ako, Death Sovereign. Ginamit niya ang kanyang kakayahan, Holy Technique. Habang tumatalon si Heresy Inquisitor, tiningnan ng mga bata at nagsabi, ang weird na tao. Nagbigay ang sistema ng abiso, natalo mo ang apostol ni The Undying Evangelist of Happiness. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.